square yan. Ito, kakabit na natin to. So pag kinabit natin to ngayon, ito, ka-auto. Medyo malinaw dito sa ating lugar. Ayun, tumabit na. Bagong bago po ito mga ka-auto. So ito po yung aming papalitan dahil nagkaroon kami ng problema sa kuryente. Ayan. So tatlo lang po ang tornilyo nito. Ayan. Meron pa itong bracket. Ano lang ito, huwag nyo masyadong siseryosohin ang mga problema. Susulbin no? Again, ito po kinakailangan po itong linisan dahil napaka-importante po nitong nalilinisan po ito. Dahil ang problema po nito, pumapasok ang langis sa sa spark plug, no? Yung spark plug housing niya, spark plug pinapasok niya, kaya dahil sa gasket ito, yan. Yung gasket niyan kinakailangan nakalapat dito. Yan, no? Dapat lapat na lapat siya dito. Para yung langis hindi pumapasok dito kasi galing yung langis dito eh. Pagka yun ay pumasok dito, may angat yan dyan, pasok sa loob yan. Kaya ang nangyayari, spark plug, papasukan ng langis. Ayun, no, kita nyo ang nangyayari, oh, yan. Kaya ang langis ngayon, pumapasok dyan. Anong mangyayari? Papali ang makina. Yan, oh. Yan guys, oh, punong-puno ng langis. So, ang ginagawa ko po ngayon guys ay nililinisan ko, no? Para paglinis, malagyan natin ng ng silicone kasi ganito talaga pagka yung mga replacement parts na, hindi na mga original, makakapal yung mga nun. So ito po ang gagawin ko. Yan, lalagyan ko siya ngayon ng silicone, yung pinaka base nya. Ito lang ang tanging paraan para hindi na siya hindi na siya kumapal ng kaunti, no? Yung gasket, yung pinaka rubber, kailangan kapalan ng kaunti. So medyo gawin natin dito, lagyan natin ng silicone tong base nito. Yan, para lumapat ng gusto. Ayan guys, naikabit na namin yung pinaka cover. Ayan, ihigpitan na lang po namin. Unahin muna natin gitna.
po mga ka-auto, no? Yan. Huwag po tayong malilito dito sa ating timing, no? Ayan, no? 1 4 3 2. Okay. Ayan. Spark plug naman po ang aming kakabit. Hindi na. Para hindi tayo masiraan ng spark plug, lagyan muna natin ng rubber. Kasi pag binagsak yan, minsan yung pinakatip niya nadideform. So palyado pag sinamsak mo. Make sure na ano siya, yung nakapasok muna silang maayos. Yan, pasok mo muna isa-isa. Pag napasok mo na isa-isa yan, at sure ka na walang deform, ayan na. Ayan po si Deoto. Talagang matindi ang pangangailangan dito sa bansang Saudi Arabia. Ating gabi na nagtatrabaho pa. Pagagalitan ako ng asawa ko nito. Ni Madam. Pero ano natin to eh, hilig natin to, passion natin to. Kumbaga sabi nga, basta't mahal mo ang trabaho mo, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Yan talaga yung ano, yan yung talaga yung katotohanan. Kaya nga yung iba hindi makapag-resign sa trabaho dahil nag-i-enjoy pa sila. Okay guys. So, abangan natin, no? Anong gagawin natin ngayon? I-start natin to. Yan, meron pang maluluwag dito. Okay po. Ini sa sa sige. Start. Yan guys. Nakita na. Wala nagpapahirap. Ito po. Stack up ang alternator. Yan. Ayaw umikot. Yan po. Yan po yung alternator, no? Kaya po niyang umikot. Yan, kaya pala ano. Kay ilaw mo ka. Hindi ba ito pagbabawal dito ka? Ha? Pero ba, ibaba ko na ito, Jack. Sige. Yan po, alternator. Yan po mga guys, yan po ang sira. Alternator. Stuck up ang bearing. Hindi maiikot. Yan. Kaya pala. Ayan o. Ayaw maikot ng bearing. Ito po o. Ayan o, stuck up. Ayan. So, yun po ang naging dahilan. Nagpalit na kami ng fuel filter. Spark plug. Lahat. Yan. Ganun pa rin. So, start mo, Kap. Ayan ito. Ha? Yung fuel. Ay, kaya yung fuel. Sa fuel.
Tissue gamitin mo. Ito po, tayo startin na. Okay. Yan mga ka-auto, ito po ang naging problema. Yan o, sa papunta rito, yan o, stuck up ang bearing. Yan po, yan o. Nag-i-stuck up. Yan, kaya bumili kami ng bago. Ayan o, alternator. Yan, replacement made in Malaysia. Tapos yan po yung ano, ito po yung kapalit, bagong bago. Kaya malapat na ito yung ano, dapat po ito yung ika ngay maekpitan. Ayan, ito po yung dahilan kung bakit hard starting. Saka yung kuryente, mina. Medyo mahirap tong tanggalin kasi sa ilalim. Ayan. As usual, no? Gabi namin ginagawa dahil yun ang oras namin. Ayan, no? Bagong bago mga ka-auto. Alternator replacement. Yan. So one click na ito. Yan po. Anong model na sasakyan? 2011 model. So kakabit na po namin yung mga pinagtatanggal. Yan. Ito yung cover. Yan. So, ito guys, no, nakabit na namin yung alternator, yung belt, yung timing belt cover. Isa na lang po ang gagawin natin dito. Papa-start na lang po. Yan, kakabit na rin yung baterya. Yan. So, paandarin muna namin to. Tapos check yung cover. Ang dating ka. Yan, nakakabit na rin po yung timing belt cover kasi chinek namin ang timing. Kaya binalik ko na po yung mga dapat ibalik. Yan po. Ipitan lang ang terminal. Ayan po mga ka-auto. Tetestingin na po natin to, no? Yan. Kung 16, 17 16 combination. Yan, ipitan po natin to. Baka may mga maluluwag pa. Number 16. Yung ka, combination rings. Hindi yan, 16. Kaya maliit dyan. Ito. Mahigpit. Ayan.
Ipit na mga ka-auto. So, makikasuyo na tayong pa-startin to. Sige po, paki-start lang. Pwede lang kontakan? Meron yun. Tatakbo mo lang mamaya pag wala na yun. Yan guys, no? Ano siya, no? Dahil sa matagal siyang hindi na paandar, nababad siya. So, hindi na yung last adjuster niya. Kanyang valve lifter. Yan. Pero, pag binyahe to, minit ng makina kasi hindi na siya nagre-retain ng valve ng kanyang oil dahil nga sa nag-drain so okay na po yung andar kasi sponsor na po yan, nawala na rin pati yung mga pamamalya niya dati. Dati pumapalya ito eh. Sinisulok dati to. Yan, maayos na. Yan po, no? Mga ka-auto. Ito na. Yan, dito kami sa National Guard Hospital, King Abdulaziz. King Abdullah ba to? King Abdullah? King Abdulaziz Hospital. Ito yung pinaka-basement niya. Dito kami gumagawa. Kaya dito inabot, no? Kung saan inabot, nagagawin. Ito na ang aking brother Sherwin. May oil ako dyan, hindi pwede dagdagan to. Kaya guys, maraming pong salamat sa inyong pagtangkilig at kay walang sawang sumubaybay.